Binibini, 5 buwan na ang pagbubuntis mo. Nasaan ang ama ng bata? Napakawalang responsibilidad naman niya. Ang ama ng bata. Doktora, ang lola ko po ay may stage 4 cancer sa tiyan. Hindi na po pwedeng maantala ang operasyon niya. Maaari bang iligtas mo muna siya? Operahan mo na siya kaagad. Sisiguraduhin kong mabayaran ang bayad sa operasyon. Doktora! Doktora! Binibini, gusto mo bang maging pangkaswertehang nobya ng aking apo? Bibigyan kita ng ganitong halaga. ₱40,000. 40 milyong piso. Ito ay isang espesyal na gayuma na gawa ng isang maestro. Makakatulong ito sa inyo para magsama. Sige, na. Ma'am. Buntis po ako. Gusto ko po sana mag-leave sa pag-aaral. Mula sa nakikita ko, wala namang kakaibang sitwasyon. Simpleng sipon lang ito. Umuwi na po kayo at siguraduhin inumin ng gamot sa tamang oras. Sige po, salamat, Doth. Sisiguraduhin ko po iinumin ng anak ko ang gamot sa oras. Walang anuman. Sophie. Sophie. Lola, makinig naman po kayo. Ayoko. Hindi ako iinom kapag walang apo sa tuhod. Hindi talaga ako iinom ng gamot. Lola, isang tagapagmana lang po ang mayroon sa bawat henerasyon ng pamilya natin. Hindi po ganoon kadaling magkaanak. That pangkaswertehang nobya who married you back then, wasn't she a woman? Don't be ungrateful. She's the one who saved you. Go find her and bring her back. Have another child. Isn't that logical? Child. Lola, Ay, my little darling. Marco. This child looks exactly like when you were young. Salamat sa Diyos, ipinadala talaga sa akin ang apo ko sa tuhod. Sophie. Mama, baby. Bakit ang bilis mo namang tumakbo? Ikaw talagang bata ka, bitawan mo ako, hahabulin ko ang apo ko sa tuhod. Lola, tama na po. Ilang taon na, kapag may nakikita kayong bata, ang hinala nyo agad ay anak ko. Kinukuhanan nyo ng buhok ang lahat ng makita nyo. Para ipad na test, mag-ingat po kayo, baka habulin kayo ng mga nanay nila. This time, the odds are high. This little girl looks exactly like when you were young. It's obvious she's your child. Come here. Leo, quickly go and do a DNA test. Yes, madam. Panginoon, sana po, magkatotoo na ang hinala ko.
Please make sure the DNA test result shows she's his biological daughter. Lola, when the results come out later, don't make a scene, okay? What do you mean I'm making a scene? She's clearly may apo sa tuhod. Sir Marco, Madam. The test results are out. Quick, let me see. See. I told you this child is yours, didn't I? She's really my child. Did that woman get pregnant back then? Leo, seal off the hospital. Immediately find the Munting Prinsesa and her mother. Yes, sir. Search the whole city. Go. And you all, come on. Let's go. Go find her. Search. Mama, the cold medicine just now was too expensive. I could have just gone home and treated it with hot water. Kapag nakuha ni Mama ang trabaho sa Hotel de Villa, hindi mo naiisipin na mahal ang gamot na 560 piso. Let's go. Give orders. Retrieve surveillance footage. Extract clear images. Even if you have to. Kahit halugugin nyo ang buong syudad, hanapin nyo ang munting prinsesa at ang nanay niya. Yes, Sir Marco. All bodyguards, come with me. Hello, ako po si Sofia, narito para sa interview sa posisyon hotel attendant sa Hotel de Villa. Here's the virus. Someone who dropped out of college. There's the interview at our Hotel de Villa. Do you know that the worst of our attendants here ay galing sa mga namungunang universidad? Throw her out. Careful. This woman feels so familiar to me. Komatos ang lalaking iyon. Paanong siya iyon? Anong ginagawa nyo? Ikaw na nag-drop out sa kolehiyo. Nabigo sa interview, naglakas loob kang akitin. Si Kuya Marco ko, naghahanap ka ng kamatayan. Clarice, ito ba ang ugali mo sa trabaho? Gusto mo bang dumisan ang reputasyon ng kumpanya? Kuya Marco, ako. Kahit na nag-drop out ako, sapat ang kakayahan ko para maging karapat-dapat sa trabaho bilang waitress sa hotel. Bakit niyo ako minamaliit? Dahil lang ba isa akong ina? May anak ka. Ang babaeng ito, bigla niyang inakit si Kuya Marco na hindi interesado sa babae. Pinagtanggol pa niya at niyakap. Hindi ko siya papayag ang makapasok sa kumpanya. Kuya Marco, ang babaeng ito. Nabuntis ng hindi pa kasal at may anak, halatang siya ay isang masamang babaeng malandi. Narito siya para magtrabaho, tiyak na para mangakit ng mayayaman. Ang ganoong babae, paano siya magiging seryoso sa trabaho? Sa tingin ko, palayasin na lang natin siya. Ang pagpunta rito para mag-interview ay nag-aaksaya lang ng oras natin. Hindi naman sinabi ng kumpanya niyo na hindi kayo tumatanggap ng empleyado na may anak. Nagsumite ako ng resume ng normal. Bakit mo sasabihing nag-aaksaya ako ng oras? Ang posisyon namin bilang waitress ay nangangailangan ng night shift rotation. Kung dahil sa anak mo, ay lagi mong nalulugi ang mga kasamahan mo, kailangan ba ng lahat na magbigay daan sa isang ina tulad mo? HMPH, wala ka nang masabi, umalis ka na. Sandali. Ilang taon na ang anak mo? 7 taong gulang. Napagkakataon naman, mayroon din siyang 7 taong gulang na anak. Kung gayon, alam niya siguro kung ano ang gusto ni Sophie. Kakatapos ko lang bumili ng mga bagay para sunduin si Sophie. Bati, tanggap ka sa interview. Gayunpaman, bago ka formal na magsimula sa trabaho, sana ay matulungan mo ako sa isang maliit na pabor. Talaga? CJ? Enon, sumama ka sa akin. Teka. Kuya Marco, bakit siya hindi kailangan mag-interview at diretso siyang tinanggap? Hindi pa kailangan magsimula agad sa trabaho. Siya ay isang ina, bakit siya tatanggapin? Nabuntis siya ng hindi pa kasal at may anak. Mag-isa siyang nagpalaki ng anak hanggang 7 taong gulang at hindi iyon madali. Ito ang nagpapatunay na siya ay masipag, maingat at seryoso.
Ang ganoong talento ay napakaangkop sa industriya ng serbisyo at saka ang kumpanya namin ay hindi pinapayagan ang diskriminasyon sa mga ina. Leo, asikasuhin mo ang proseso ng pag-empleyo. Opo. Ang anak ni Sir Marco ay kakahanap lang, at tulad ng anak ni Binibining Sofia, 7 taong gulang din. Sigurado akong kukunin siya ni Sir Marco bilang waitress para matuto kung paano magpalaki ng anak. Ano? May anak si Kuya Marco. Sofia, Narito po. ano ng klaseng bata ang anak mo? Hindi, gusto ko lang malaman kung anong klaseng mga bata ang 7 taong gulang. Ang mga bata sa edad na ito, ang pinakamapagtanong. Halimbawa, ang Sophie ko, maraming tanong siya araw-araw. Sir, sasabihin ko sa iyo, napakatalino ng Sophie ko, at napakaganda-ganda. Maganda. Pero tiyak na hindi kasing ganda ng anak ko. Sir, tingnan mo, ganito ang itsura ng Sophie ko. Napakaganda. Ang Sophie ko ay ganito po. Napakaganda niya. Sir. Ay, nga pala, sinabi mo kanina kung ano ang gusto ng mga batang 7 taong gulang. Iba-iba po ang gusto ng bawat bata. Halimbawa, ang Sophie ko, gustong-gusto niya ang mga Barbie doll. Barbie doll. Sayang po, wala akong masyadong ipon, kaya hindi ko siya mabibilhan ng maraming Barbie doll. Hello. Hi Marco. Ay, Lola. Nakita mo na ba? Itong lahat, ay mga inihanda ko para sa aking apo sa tuhod. Lahat yan ay high-end at custom-made. Wow, Lola, ang dami naman nito. Ay, hindi naman ito marami. Marami pa sa bahay. At may ilang kargamento pa sa labas. Balak ko ay open ang second floor ng ating bahay para gawing walk-in closet para sa munting prinsesa ko. Ay, sa estate natin, di ba may bakanteng lote? Pagdating ng panahon, ipagpapagawa ko siya ng princess playground. Simula pagkabata, si Sophie ay hindi pa nakakapunta sa amusement park, lalo na ang Princess Dip. Ang munting prinsesa ng pamilyang De Villa ay napaka-spoiled. Ang laking agwat ng mga tao. Lola, bata pa po siya. Masisira lang ang ugali niya sa ganyan. Ay sus, anong klaseng sinasabi mo yan? Ang aking apo sa tuhod. Kung hindi ko siya mamahalin, sino pa? Kung ganyan ang sinasabi mo, mag-ingat ka, baka ang aking apo sa tuhod, hindi ka kilalanin bilang tunay na ama niya, ha? Sige, may kailangan pa po akong gawin. Ibababa ko na po. Anak ko yan, paano naman yan magiging malapit sa'yo? Siyempre, sa akin siya pinakamalapit. Sofia, Esan, may napakahirap akong misyon na ipapasa sa'yo. anong ginagawa mo? Inilalabas ang iyong assistant. Sa gitna ng araw, hindi naman siguro yung ganun, di ba? Babae, maging kerida ko. Itong card na ito, ay swipe mo lang kahit saan. Sir, isa akong single mom. Hindi ako pumapatol sa mga ganyang kalakaran sa trabaho. Isa akong single mom. Hindi ako pumapatol sa mga ganyang kalakaran sa trabaho. Sofia, pwede ba wag kang maging ganyan na masyado kang bilib sa sarili mo? Kahit maghahanap pa ako ng kerida, hindi ako pipili ng katulad mo. Bumaba ka. CJ, Pansin, mga may-ari ng tindahan. Narito si Sir Marco para bumili ng regalo para sa munting prinsesa. Ipadala ang lahat ng pinakabagong modelo mula sa inyong mga tindahan sa lobby ng unang palapag, lalo na ang mga Barbie doll. Over. Sir Marco, ito ang lahat ng pinakabagong regalo sa mall, naangkop para sa mga batang 7 taong gulang. naku po, inilipat ba ang buong mall dito? Sofia. Anong uri ng regalo ang karaniwang gusto ng 7 taong gulang na batang babae? Ang mga batang 7 taong gulang ay nasa maagang yugto ng elementarya. Kaya, Sir Marco, pwede kang bumili ng ilang pang-edukasyong Barbie doll. Ngunit ang ibang mga batang babae ay mahilig sa mga car-themed na manika. Kaya, Sir Marco, pwede mo silang ihanda lahat. Napakabuti ni Sir Marco sa kanyang anak. Kung may ama lang sana ang Sophie ko. Hindi ko alam kung magiging kasing buti rin ba siya sa kanya, tulad ni Sir Marco. Sa sarili niyang anak, naiinggit talaga ako sa anak ni Sir Marco. Napakasaya niya.
Ang pangit ng dalawang yan. Siguradong hindi yan magugustuhan ng anak ko. Ipak ang lahat ng natira at ipadala sa bahay. Opo. Hindi ba sinabi niya kay Lola kanina na masisira ang ugali ng bata sa ganyan? Sa tingin ko, nagpapagalingan lang sila para makuha ang loob ng bata. Nagpapataasan kung sino ang makakabili ng bata na magugustuhan ng munting prinsesa. Anong Barbie to? Gawa sa ginto at napakamahal. Anong sinabi mo? Wala. Sinabi ko po na napakagaling ng panlasa ni Sir Marco. Naiintindihan niya ang isip ng mga bata. Ang pinili niya ay lahat ng Barbie doll na magugustuhan ng munting prinsesa. Oh, ayan. Para yan sa anak. Hindi ko po kailangan. Napakamahal po niyan. Kunin mo yan. Dito sa akin. Walang patakaran na ibinabalik ang ibinigay na regalo. Leo, I swipe ang card. Opo. Sir Marco, pwede po ba akong umuwi ng maaga mamaya? Maaga po kasing umuwi ang anak ko sa eskwela. Kailangan ko po siyang sunduin. Bakit ikaw ang uwi ng maaga para sunduin ang anak mo? Ikaw, wala ka bang boyfriend? Ako po, isa akong single mom. Ako lang po ang nagpapalaki sa anak ko. Kakaiba. Nang marinig kong single siya at walang boyfriend, bakit ako kusa na lang sumaya? Kung ganun, mahirap na talagang mag-isa magpalaki ng anak. Dalhin mo na lang ang anak mo sa hotel bukas. Hayaan mo siyang manatili sa hotel lounge para madali mo siyang maalagaan. Salamat, Sir Marco. Kailangan pang magtrabaho at hindi mahaba ang oras kasama ang anak. Kung magkaroon ng libreng oras sa trabaho, pwede ko munang subukang makisama sa anak ni Sofia para masanay ako, para matuto kung paano pasayahin ang mga bata. Napakaganda. Bukas, pwede na kaming magkasama ni Sophie. Hindi ko na kailangan na hintayin niya ako mag-isa sa eskwela. Sophie, pupunta na si Mommy sa trabaho. Maglaro ka ng tablet dito. Huwag kang tatakbo-takbo dito, narinig mo. Mommy, huwag kang mag-alala. Dito, makakanood ako ng tablet at may pagkain pa. Hindi ako tatakbo-takbo. Kung gayon, halikan mo si Mommy. Napakabait. Sir Marco. Ang address na nahanap ni Lola kahapon ay ang dating tirahan ng munting prinsesa. Nahanap na ba ang pinakabagong address ngayon? Wala pa po kaming konkretong balita, ngunit mayroon na po kaming lead na kasalukuyang tinitiyak at sinusubaybayan. CJ, naiintindihan ko. Na pala, dinala na ba ni Sofia ang kanyang anak? Opo, dinala. Nasa lounge lang po. Tingnan natin. Nako, pagod na pagod. Ang daming inutos ng mga bisita ngayon. Oo nga. Nakakapagod talaga ngayon. Magpahinga na tayo agad. Bakit may bata dito? Parang anak siya ni Sofia. Bakit niya dinala ang bata sa kumpanya? Inaagaw pa niya ang pahingahan namin. Ang sofa na ito ay para sa akin. Umalis ka dyan. Tita, ang dami naman pong sofa dito. Hindi ko naman po lahat inagaw. Ako ang supervisor dito. Ako ang masusunod sa buong pahingahan na ito. Lumayas ka rito ngayon din. Gusto kong umupo dito. Oo nga. Pagod na si Ma'am buong araw. Sa wakas makakapagpahinga siya. Si Sofia, dinala pa ang bata dito. Ano ba naman yan? HMP, si Sofia. Ginagamit ang resources ng kumpanya para alagaan ang sarili niyang anak. Dapat siyang tanggalin. Tungkol naman sa'yo, lumayas ka na agad dito. Sophie. Sophie, anong nangyari sa'yo? Tingnan ni Mama kung okay ka lang. Mama, okay lang si Sophie. Maayos naman ang anak kong si Sophie sa pahingahan. Nanonood ng tablet. Bakit mo siya pinalayas? Ito ang hotel namin. Pahingahan ng mga empleyado. Hindi ito lugar para sa nanay na tulad mo na magdala ng bata. Huwag kang umasa na. Noong interview ay tinulungan ka ni Sir Marco para lang magdala ka ng bata at maghari-harian dito sa hotel namin. Tama. Sasabihin ko agad kay Supervisor Clarice para tanggalin ka na. Anong nangyayari dito? Dinala ni Sofia ang anak niya at inagaw ang pahingahan namin. Ganoon pala. Sofia, dalhin mo ang anak sa labas mo at umalis ka. Tanggal ka na. Kung tanggal. Pero hindi anak sa labas ang anak ko. Humingi ka ng tawad sa kanya. Sa resume mo, ang status mo ay single. Ano pa ba ito kung hindi anak sa labas? Isang anak sa labas na may ama ngunit walang nagpalaki. Anak sa labas na walang kinikilalang ama. Clarice, nandito pa ang bata. Paano mo nasasabi ang ganyang mga salitang nakaka-insult? Malandi ka na nga, tapos takot ka pang mapag-usapan. Kung ganoon, tawagin mo ang ama niya. Kapag dumating siya, hindi na siya magiging anak sa labas. Sofia, hindi mo siya kayang tawagin, di ba? Hindi ka pa ba aalis kagad? Sige, aalis na ako. Hindi ko na nga gustong manatili sa bulok na lugar na iyan. Alice, Teka, hindi pa tayo tapos.
Daladala mo ang bata sa lounge ng hotel na nakakaistorbo sa pahinga ng lahat. Hindi ka ba dapat lumuhad at humingi ng tawad sa amin bago ka umalis? Tama, inaapektuhan mo ang kapakanan ng lahat ng empleyado, kaya dapat kang lumuhad kasama ng anak mo at humingi ng tawad sa bawat isa sa amin. Oo nga. Sobrang abusado naman kayo. Napakabata pa ng Sophie ko. Tahimik lang siyang nakaupo dito at nanonood ng tablet. Hindi siya umiyak, at hindi kayo inistorbo. Bukod dito, pinayagan ako ni Sir Marco na dalhin ang anak ko sa Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano naman papayagan ni Sir Marco ang isang serbidora na tulad mo na magdala ng anak sa trabaho? Wala ring ganyang benepisyo ang kumpanya namin. Alam ko na. Siguro nakita mo lang na hinahanap ni Sir Marco ang anak niya kamakailan, kaya't ipinapangarap mo na itong anak sa labas ay ang munting prinsesa ng pamilyang De Villa, di ba? Wala akong ganyang kaisipan tulad mo, na ang tanging hangad ay sumabit sa isang mayamang pamilya. Gusto ko lang na makasama ang Sophie ko. Huwag ka nang magpanggap. Halata naman sa mukha mo ang intensyon mo. Hindi ba? Lahat kayo? Oo nga. Clarice, wala ka bang nanay? Kaya ganyan ka kagalit sa mga nanay? Walang hiya ka. Humanda ka. Huwag mong hawakan ng nanay ko. Ang anak sa labas, may lakas pa ng loob na itulak ako. Tingnan mo, bibigyan kita ng leksyon. Sophie. Sophie. Clarice, bitawan mo siya. Nanay. Nanay. Sophie, huwag kang matakot. Nandito na si nanay. Nanay, ang dilim. Ang dilim sa loob. Ikinulong lang sa madilim na silid. Bakit ganyan kayo mag-alala? Madilim lang sa loob. Hindi naman iyan pugad ng mga halimaw. Kung alam lang namin noon pa, bakit mo dinala ang anak mo sa trabaho? Nagdudulot ka lang ng malas sa mga kasamahan. Oo nga. Paano tayo nagkaroon ng kasamahang ganyan, Kal Andy? Baka may dala pa siyang maruming sakit. Yuck. Nakakadiri. Oo nga. Clarice, kung may problema ka sa akin mo ituon. Bitawan mo ang Sophie. Ibigay mo sa akin ang susi. Ibigay mo. Ngayon, wala nang susi, walang makakapagbukas. Hayaan mo na lang, siyang manatili sa loob ng tahimik. Nanay, ang dilim sa loob, natatakot ako. Nanay, Sophie. nanay. Nababaliw ka na ba? Bakit hindi ninyo siya pigilan? Paano kung masira ang pinto ng hotel? Bitawan ninyo ako. Ang anak ko ay may claustrophobia. Hindi siya pwedeng ikulong sa loob. Ano ngayon? Kahit na mamatay pa siya ngayon, ikaw pa rin bilang ina niya ang may kasalanan. Napaka-irresponsible mo. Bakit mo dinala ang anak sa labas na yan dito sa hotel? Bitawan ninyo ako. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Bitawan niyo siya. Sir Marco, nasa loob si Sophie, nakakulong. Nakikiusap po ako sa inyo, iligtas niyo po siya. Umalis ka sa daan. Sophie, gumising ka. Anong nangyari sa iyo? Huwag mo akong takutin, Sophie. Bakit siya May sakit ba siya? Si Sophie ay may claustrophobia. Kapag matagal siyang nasa masikip na espasyo, nahihirapan siyang huminga. Dadalhin ko siya sa ospital. Ano bang itinakagulo ninyo? Ilang sandali lang naman siya sa loob, di ba? Bakit ka ba kinakabahan? Sa tingin ko, nagkukunwari lang siya. Sino ang sinabi mo? Sofia, ikaw. Sofia, sino ang nagsabing pwede mo akong saktan? Pagbabayaran nyo to, mag-ina. Clarice, kung may mangyari mang masama sa anak ko, hindi pa tayo tapos. Mama. Sophie. Kuya Marco, sabi ko na nga ba hindi dapat tinanggap itong babae, hindi ba? Tingnan mo, hindi lang niya pinayagang sakupin ang lounge. Sinaktan pa niya ako, dapat mo siyang parusahan ng gusto. Parusahan siya. Ako ang nagsabi kay Sofia na dalhin siya sa hotel. Parurusahan mo rin ba ako? Hindi. Kuya Marco, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko lang, dinala niya ang bata sa lounge, kaya hindi nakapagpahinga ng maayos ang lahat. Nakakaapekto sa pahinga? Si Sophie ay umuko pa lamang ng maliit na sofa sa lounge. Ano ang kasalanan niya? Sinasabi mong hindi nakakaapekto. Hindi nakakaapekto. Nakita ng lahat pagpasok nila na sinasakop niya ang lounge habang naglalaro ng tablet. Maliban na pinapaalis ko lang siya. Pinapaalis mo lang ba kami? Gusto mo akong tanggalin sa trabaho? Ako. Tanggalin siya sa trabaho. Ito ang Hotel de Villa at hindi ito pag-aari ng mga Gomez. Nagkamali ako, Kuya Marco. Alam kong mali ako. Hindi na mauulit. Ngayon alam mo nang magpakumbaba? Noong hinila mo si Sophie kanina.
Hindi ba dapat humingi ka rin ng tawad sa kanya? At bakit naman ako hihingi ng tawad? Hindi ko naman siya hinayla. Huwag kang magsinungaling dito. Pinapaalis ko lang siya. Hindi ko talaga siya hinayla. May mga GC sa lounge. Gusto mong ipapanood? Akala mo ba pag-aari ng pamilya mo ang hotel? Bakit mo ipinapatingin ang CCTV dahil lang sa sinabi mo? Leo, tingnan mo ang sihir. Opo, sir. Sir Marco, dadalhin ko muna si Sophie sa ospital. Iwan mo na ito sa akin. Sophie! Clarice, naglakas loob kang mang-insulto ng bata. Sa Divilla Group, sinisira ang imahe ng kumpanya. Ikaw ay tinanggal na sa trabaho. At kayong ilan, dahil pinigilan niyo si Sofia na iligtas ang anak niya. Kakaltasan kayo ng sweldo para sa 9 na buwan. 9 na buwan. Kuya Marco, ang mga pamilya natin ay matagal nang magkaibigan. Kahit para sa pamilya ko, hindi mo ako pwedeng tanggalin sa trabaho. Ang Hotel Divilla ay hindi. Nangangailangan ng taong may masasamang intensyon na tulad mo para maging manager namin. Ako. Bakit wala pa ring balita? Dali, bilisan ninyo. Madam, na-follow up na po namin sila ngayon. Huwag po ninyong masyadong dibdibin at baka kayo magkasakit. Siguradong magkakaroon na po ng balita kagad. Lola, heto po, Candy, mabait na apo, ikaw na lang ang kumain. Ang ganda naman, kung narito lang ang aking apo sa tuhod. Tiyak na ganito rin siya kabait sa akin. Kailan ko kaya makikita ang aking apo sa tuhod? Mangyayari po iyon dahil sa iyong biyaya. Tiyak na makikita mo kagad ang munting prinsesa. Doktor. Doktor, iligtas mo ang anak ko. Anong nangyari sa bata? May claustrophobia siya. Nahimatay siya matapos makulong sa madilim na silid. Bakit ganoon na lang ang kapabayaan? Halika na, sumunod ka sa akin. Kawawa naman ang batang iyon. Wala siyang malay. Tama ang doktor. Paano ba naman sila naging ganoon kapabaya? Hindi tama. Ang ina lang ang mag-isa. Nasaan ang ama niya? Ganoon ba talaga kawalang pananagutan ang ama niya sa bata? Kung ito ang aking apo sa tuhod, tiyak na napakaraming tao ang magmamahal at mag-aalaga sa kanya, isang munting prinsesa. Oo nga po, ang munting prinsesa ng pamilyang De Villa ay natural lang na itinuturing na isang yaman. Kailan ko kaya mahahanap ang aking apo sa tuhod? Madam, doktor, dali, tulong. Nahimatay si Madam. Doktor, kumusta na ang anak ko ngayon? Buti na lang at nadala kagad, gayunpaman. Gayunpaman, ano? Pero, ang claustrophobia na ito ay mas mainam na agapan kagad, kung hindi ay delikado sa susunod. Kailangan mong mag-isip ng paraan para iligtas siya. Sige, ang aming direktor ay isang eksperto sa larangang ito. Kaya lang, ano? kasi, kasalukuyan siyang nagpapagamot sa isang napakahalagang tao. Ay, Madam, kailangan nyo po talagang tandaan kontrolin ang inyong emosyon. Hindi po kayo pwedeng laging ganito kabalisa. Masama po yan sa inyong presyon. paano ko makokontrol ang aking emosyon? Ang aking apo sa tuhod ay sigurado na naghihirap ngayon sa kung saan sa isang sulok na nakalimutan. Dali, hanapin ninyo siya. Lola, nagpadala na po ako ng mga tao para hanapin siya. Huwag po muna kayong mag-alala. Paano mo siya hinahanap? Nagdagdag ka ba ng pera para sa paghahanap? Dali, maglabas ng anunsyo. Kung sino man ang makahanap sa aking apo sa tuhod, gagantimpalaan ko siya ng 400 milyong piso. Sige na po, susundin ko po ang sinasabi niyo. Kumalma po muna kayo. Gusto ko ang aking apo sa tuhod. Mama, nakabalik ka na. Nakuha mo na ba ang appointment sa direktor? Puno na ang lahat ng appointment ng direktor. Pwede po kayang makisingit sa appointment ng direktor. Alam niyo po ba kung nasaan ang direktor? Dahil nakita kong ikaw ay isang single mother, hindi madali ang magpalaki ng anak. Sasabihin ko na lang sa iyo ng palihim. Ang direktor ay nasa ikalimang palapag sa VIP ward. Ginagamot si Madam. Maraming salamat po. Aalis na ako. Paul. Halika, Sophie. Dadalhin ka ni Mama sa doktor. MM. Nabalitaan kong si Sofia ay dinala ang batang yan dito para magpatingin. HMP. Dahil sa kanya, natanggal ako sa Hotel De Villa. Siguraduhin kong hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Ito ang VIP ward. Bawal po kayong pumasok. Pasensya na, may sakit po ang anak ko. Nais po namin kausapin ang direktor. Pwede po ba ninyo kaming tanungin? Ang direktor ay nag-aasikaso kay Lola Isabela. Wala po siyang panahon para sa inyo. Ang sakit po ng anak ko. Tanging ang direktor lang po ang makakagamot. Pakiusap po, pwede po ba ninyong itanong para sa akin? Kung hindi po maaari, ayos lang po. Maghihintay na lang po ako rito hanggang lumabas ang direktor. Hindi ko po guguluhin si Lola Isabela. Pakiusap po.
Sofia, ikaw na hindi man lang karapat-dapat pumasok sa VIP ward. Anong karapatan mong maghintay dito? Ikaw na naman. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Tingnan mo ang sarili mo. Ang nakatira rito ay si Lola Isabela. Siya ang madam ng De Villa Group. Anong klaseng nilalang ang anak? Karapat-dapat ba siyang gamutin ng direktor? Anong kinalaman mo roon? Paano mo nasabing wala akong kinalaman? Guguluhin mo si Lola Isabela. Sinasabi ko sa iyo, Sofia, hanggat nandito ako ngayon, huwag kang mangarap na makita ang direktor. Umalis ka na nga. Ikaw na salarin. Anong karapatan mong paalisin ako? Kung hindi dahil sa iyo, na ikinulong mo ang anak ko sa bodega, hindi ko na kailangang pumunta rito para makita ang direktor. Huwag mong isisi sa akin, dahil malandi siya. Ayoko nang makipagtalo sa iyo. Sinasabi ko na nga sa hanggat nandito ako ngayon, huwag kang mangarap na makita ang direktor. Kung hindi ko makikita ang direktor ngayon, hindi ako aalis dito. Sofia, bakit ka pa nagwawala rito? Bakit pa kayo nakatunganga dyan? Paalisin ninyo siya. Pakiusap, umalis ka. Kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa. Naparito po kami para magpatingin, hindi po para manggulo. Kapag nakita ko lang po ang direktor, aalis na po agad ako. Sofia, bakit ka pa nagwawala dyan? Umalis ka na nga. Kayong mga inutil. Hindi nyo man lang mahanap ang aking apo sa tuhod. Ano pa ang silbi ninyo sa akin? Naku, madam, kalma lang po kayo. Kakababa pa lang po ng presyon ninyo. Kailangan ninyong kontrolin ang emosyon ninyo. Ang sobrang pag-aalala ay maaaring magdulot ng stroke. Wala akong pakialam sa presyon ko. Kung hindi nyo man lang mahanap ang apo sa tuhod ko, mas mabuti pa, mamatay na lang ako. Pagdating ng oras, isasama ko kayong lahat para samahan ako. Madam, wag naman po sana. Lola, wag na po kayong magulo. Magpahinga na lang po kayo. Opo, madam. Bitawan nyo ako, hindi mo makikita ang direktor ngayon. Anong ingay yan sa labas? Parang tinatawag ako. Lalabas lang po ako sandali. Clarice, hindi ko lang pinansin ang mga ginawa mo dati. Dahil sa kaya pala akala mo madali akong apihin. Ano? Sino po ang nag-iingay dito? Dito po nakatira, ang madam ng De Villa Group. Hindi niyo po ba alam na kailangan niya ng pahinga? Direktor, itong babaeng ito ang nanggugulo sa labas ng kwarto ni Lola Isabela. Tingnan mo, sinaktan pa niya ako. Gusto ko lang sana siyang paalisin kanina. Director, pakiusap po, iligtas niyo ang anak ko. Mayroon po siya malubhang claustrophobia. Ang doktor niya po ang nagsabi na kayo lang ang makakatulong sa kanya, Director. Sofia, bakit ka pa rin nandito at nagwawala? Direktor, walang kahit isang salita na totoo sa bibig ng babaeng ito. Mas mabuti pa po na paalisin niyo na siya agad para makapagpagaling si Lola Isabela ng payapa. Director, pakiusap po, iligtas niyo na siya. Napakabata pa ng anak ko. Mahaba pa ang buhay niya. Hindi siya pwedeng guluhin ng sakit na ito. Habang buhay, Director. Si Sir Marco ay stable na ang kondisyon ngayon. Itong bata ba ang kailangan ng konsultasyon? Ano? Opo. Sumama po kayo sa akin. Salamat po, Director. Teka. Sigurado ka bang dahil lang sa dalawang hampas lupang ito, ipagpapaliban mo ang pag-aalaga kay Lola Isabela? Direktor, huwag mong kalimutan, ospital ito na pinondohan ng pamilyang De Villa. Ang totoo mong dapat serbisyuhan ay si Lola. Ikaw. Direktor, hindi pwedeng mawalan ng kasama si Lola Isabela. Kung dahil sa dalawang hampas lupang ito, maantala ang paggamot kay Lola Isabela. Kaya mo bang panagutan yan? Mabuti pa'y paalisin ninyo na lang sila agad. Ngunit, Sofia, hindi ka ba tumitingin sa sarili? Anong klaseng tao ka? Karapat-dapat bang gamutin ng direktor ang anak? Kasalanan din ng anak mo, minamalas siyang isinilang. Na may ina na hampas lupa. Kayong dalawa, hindi pa ba kayo aakyat para paalisin itong dalawang hampas lupa para sa akin? Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan ninyo ang mama ko. Mama. Kung naglakas loob kang kalabanin ako, ito ang kahihinatnan. Bitawan ninyo ang mama ko. Ano ba ang nangyayari sa labas? Marco, tingnan mo rin. Sige po, Tara. Bitawan. Anong ginagawa ninyo? Kuya Marco, huwag ninyong apihin ang mama ko. Ah. Mama, tingnan mo, ipinaghiganti na kita. Kuya Marco, tingnan mo siya, binuhusan niya ako ng tubig. Nag-iingay pa rin sila rito, ginugulo ang pahinga ni Lola Isabela. Utusan mo na ang mga gwardya, napaalisin sila. Nagsisinungaling siya, naparito si mama para tulungan ako magpatingin sa direktor. Kaya kami nandito, hindi po namin, ginugulo ang pahinga ni Lola Isabela. Manahimik ka. Sofia, dahil dinala mo ang anak mo para magpatingin, huwag mong sayangin ang pagkakataon para sa paggamot. Director.
Dalhin mo ang anak ni Sofia para magpatingin. Sige po, sumunod po kayo sa akin. Salamat po, Direktor. Clarice, anong ginagawa mo rito? Kuya Marco, dinalaw ko po si Lola Isabela. Nabalitaan ko pong may sakit si Lola Isabela, kaya sobra akong nag-alala, kaya dali-dali akong pumunta para bisitahin siya. Ayos lang si Lola, hindi mo na kailangang dumalaw. Umuwi ka na, Leo. Huwag mong papasukin si Clarice. Opo, sir. Kuya Marco, Miss Gomez, pakiusap, huwag niyo po akong pahirapan. Umuwi na po kayo. Array. Ikaw na inuit, ang tagal na, ng panahon. Ha, maliban sa alam mong, ang aking apo sa tuhod ay si Sophie. May iba ka pa bang nalaman? Wala, walang-wala, kahit isang balita. Gusto mo ba akong patayin, sa galit? Lola, pabibilisin ko ang paghahanap. Huwag po kayong mag-alala. Ingatan niyo po ang kalusugan niyo. Ayoko, gusto ko, ang aking apo sa tuhod. Ibalik mo ang aking apo sa tuhod. Gusto ko ang aking apo sa tuhod. Ibalik mo ang aking apo sa tuhod. Lola, ingatan niyo po ang kalusugan niyo. Lola. Sophie, Ano po ang nangyari? wala pong problema. Uminom lang po ng gamot sa tamang oras. Hindi po magiging malaking problema yan. Pagkatapos po nito, magpa-follow-up check-up po kayo ng regular. Ang bata po, huwag pong iwan sa madilim at masikip na lugar. Opo. Sige po, bayaran nyo na po muna ang bayarin. Sige po. 700,000 piso. Ha, Director. Hindi ko po kayang bayaran ng buo ngayon. Maaari po bang bigyan niyo ako ng ilang araw pa? Sige na nga po. Dahil kay Sir Marco na lang po. Pero, kailangan nyo pong bilisin. Salamat po, Direktor. Napakabuti niyo po. Kailangan kong magpursige at kumita ng pera dahil ang bayarin sa ospital ni Sophie na 800,000 piso para sa pagpapagamot niya ay naghihintay na kitain ko. Kaya ko to. Hindi ba si Sofia yon? Bakit siya nagtatrabaho rito? Hindi kaya siya nahihirapan. Pumunta ka sa ospital at bisitahin ang anak niya. Opo, Sir Marco. Oy. Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay. Una sa lahat, kakain lang tayo ngayon. Wala nang ibang pag-uusapan. Oy. Paano naman yan, hindi tayo mag-uusap ng iba? Si Clarice, inalis mo na nga sa Hotel de Villa. Ang ating mga pamilya ay matagal nang magkaibigan. Hindi mo ba kayang gumawa ng paraan para maibalik siya? Bigyan mo naman ng isa pang pagkakataon si Clarice, ha? Kapag nagpatuloy ka pa sa pag-uusap tungkol dito, maghihiwalay tayo ng landas. Sige na nga. Hindi ka pumapayag, naiintindihan ko naman. Inom na tayo. Si Clarice ay may masamang hangarin. Mag-ingat kayo sa pamilya nyo, baka masama ang maidulot niya sa inyo. Mayroon pa akong gagawin sa kumpanya. Uwi na muna ako. Teka. Bakit ka ba laging pumupunta sa kumpanya? Sino ba ang nandoon sa kumpanya? At gustong-gusto mong puntahan? Sofia, ayaw mo talaga akong tantanan. Dito pa talaga tayo nagkita. Pero, kung iisipin, ang isang hampas lupa na tulad mo, dito lang talaga nababagay mag-serve ng pagkain. Pinapayuhan kita, mag-resign ka na. Kapag nalaman ng Hotel de Villa na nagpa-part-time ka sa labas ng palihit, siguradong sisantehin ka nila. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Ikaw ang nasisante. Sofia, kahit wala na ako sa Hotel de Villa, hindi mo dapat nilalandi ang Kuya Marco ko. Ang mga pamilyang mayayaman na tulad namin, ang pinakamahalaga ay, ang magkapantay ang estado sa buhay. Ang isang hampas lupa na tulad mo, ay hindi kailanman magiging karapat-dapat para sa kanya. Mayaman ka raw, at sa tingin mo, karapat-dapat ka. Pero pinansin ka man lang ba ni Sir Marco? Sofia, huwag mong sirain ang relasyon namin ni Kuya Marco. Simula ngayon, kailangan mong layuan si Kuya Marco. Magpapakasal na kami. Kapag nalaman ko, nilalandi mo ulit ang Kuya Marco ko. Lagot ka sa akin. Sa iyo, huwag kang assuming. Kailan pa naging sa iyo si Sir Marco? HMMP, malapit na siyang maging akin. Hintayin mo lang. Mayroon pa akong gagawin sa kumpanya. Aalis na muna ako.
Laging nasa kumpanya? Sino ba ang nandoon sa kumpanya? Kuya Marco. Umalis ka. Kuya Marco, masama ba ang pakiramdam mo? Samahan na kita pabalik sa kwarto para makapagpahinga. Bakit ang babaw ng taste ni Sir Marco? Kaya niyang magkagusto kay Clarice. Clarice, ang lakas ng loob mong lagyan ako ng gamot. Kuya Marco, huwag mo nang hanapin ang batang yon. Kaya ko ring bigyan ka ng anak. Bumalik na tayo sa kwarto. Umalis ka. Kung mangahas kayong hawakan ako ngayon, hindi ko palalampasin ang pamilyang Gomez. Aba, ito ba ang sinasabi sa iyo si Sir Marco? Hoy, 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 Sir Marco. Sir Marco. Sofia. Sir Marco. Huwag kang gumawa ng masama. Sofia, may karapatan kang tumanggi. Kung ayaw mo talaga, pwede mo akong dalhin sa ospital ngayon. Sir Marco, nakalak po si Sophie sa loob. Pakiusap po, iligtas niyo siya. Umalis ka. Sa sitwasyon ngayon ni Sir Marco, baka hindi na siya umabot sa ospital dahil niligtas niya ang buhay ni Sophie. Tutulungan ko siya sa pagkakataong ito. Sir Marco, paano ang seguridad? Huwag kang mag-alala dyan. Ang aming pamilya ay may nag-iisang tagapagmana sa bawat henerasyon. Dahil mayroon ng anak, hindi na kita muling bubuntisin. Huwag kang magtago. Makakatiyak ka, ang ginawa ko, pananagutan ko. Sir Marco, hindi ko kailangan ang pananagutan mo. Hindi mo kailangan ng pananagutan. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Bibigyan kita ng kahit ano. Ang bayarin sa ospital ni Sophie. Sige po. Bayaran nyo na po muna ang bayarin. Sige po. 700,000 piso. Gusto ko ng pera. 700,000 piso. May eksaktong halaga pa. Narito ang 1,000,000 piso. Mabuti naman, may pambayad na sa ospital ni Sophie. Salamat po, Sir Marco. Napakabuti niyo po, Sir Marco. Aalis na po ako. Sir Marco, kayo po at si Sofia kagabi. Ano po ang plano nyo ngayon? Magpo-propose po ba kayo sa kanya? Sinabi niya, hindi niya raw kailangan na panagutan ko siya. Leo, sa puso niya, hindi ba ako kasing halaga ng pera? Siguro po si Sofia ay may ibang pinag-iisipan. Hayaan na, huwag na nating pag-usapan. Nakakainis, pumunta ka na ba sa ospital para tingnan ang anak niya? Ano ang kalagayan niya? Kagagaling ko lang po sa ospital. Nasa ospital pa rin po ang anak niya. Sabi po ng doktor, kailangan pa siyang obserbahan ng 2 araw. Madam, stable po ang blood pressure nyo ngayon. Mag-ingat pa rin po kayo sa inyong kalusugan. Direktor, ito po ang check-up sheet ni Sophie ngayong araw. Nabayan na po ng mama ang lahat ng bayarin sa ospital. Sige po, titingnan ko muna. Mauna ka na. Sino ang sinasabi niya kanina? Si Sophie. Opo, si Sophie. Bakit po? Nako, kawawa ang batang yan. May claustrophobia. Ang mama niya, mag-isa lang, na nagdala sa kanya rito para magpagamot. Ang bayarin sa pagpapa-ospital at paggamot na higit 700,000 piso. Ay kakabuo lang niya. Ayoko. Kung walang aking apo sa tuhod, hindi ako iinom ng gamot. Lola, ang pamilya natin ay may nag-iisang tagapagmana sa bawat henerasyon. Hindi ganoon kadali ang magkaanak. Kung ganoon, kumusta na ang pangkaswertehang nobyo mo noon? Hindi ba siya babae? Huwag kang maging walang utang na loob. Siya ang nagligtas sa buhay mo. Hanapin mo siya, at magkaanak kayo. Di ba't natural lang yun? Anak. Lola, Aking munting sinta. Marco. Ang batang kamukhang kamukha mo, noong bata ka pa, at Sophie rin ang pangalan, baka siya ang pinakahihintay ko, apo sa tuhod.
Sinabi mo kanina na nasa ospital siya. Nasaan siya ngayon? May record po ang ospital. Sandali lang po, titingnan ko. Madam, ito po ang hospitalization record ni Sophie. Siya ang Sophie ko. Siya ang Sophie ko. Hindi pwede. Kailangan kong mabilis na pumunta para sunduin ang Sophie ko at iuwi. Madam, dahan-dahan po kayo. Mag-ingat po sa kalusugan. Sandali lang. Ibigay mo sa akin ang numero. Tatawagan ko muna siya. Halika, Sophie, kumain ka ng dalandas. Salamat, Mama. Mama ni Sophie. Ito po yung treatment plan na galing sa direktor. Mayroon pa po akong ilang paalala na sasabihin sa inyo. Maaari po ba kayong sumama sa akin sa labas sandali? Sige po, pupunta na ako. Sophie, lalabas muna si Mama sandali. Magpakabait ka dito. Huwag kang tumakbo, naiintindihan mo. Naiintindihan ko po. Mabait. Para kay Mama. Pero wala si Mama. Hindi niya masasagot. Kung ganoon, si Sophie na lang ang sasagot para sa'yo. Hello, bakit po ninyo hinahanap ang mama ko? Ikaw ba si Sophie? Nasa silid ka pa ba ng pasyente? Opo, nandito po ako sa kwarto. Pero sino po kayo? Ako ang lola sa tuhod mo. Aking munting sinta. Sa wakas ay nakita rin kita. Namiss ka ng husto ng lola sa tuhod mo. Lola sa tuhod. Sabi ng nanay ko, wala raw akong lola sa tuhod kailanman. Isa kang sinungaling, di ba? Hindi mo ako maloloko. Sumuko ka na. Aba, aking Sophie, talagang matalino ka. Tunay kang dugong de Villa. Aking sinta. Huwag kang mag-alala, walang halong duda. Ang lola sa tuhod, hindi lang hindi kukunin ang pera mo, kundi ibibigay pa ang lahat ng pera ko sa iyo. Hintayin mo lang, ang lola sa tuhod, pupuntahan ka agad. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, sisanduan kita para umuwi. Isang anak sa labas lang, ang mag-isa rito, sobrang saya naman yan. Bumaba ka rito, Mama. Clarice, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Sophie, ayos ka lang ba? Clarice, Bakit ka nanggugulo sa ward namin? Hindi maganda. Nasa panganib yata ang bata. Hindi pwede, kailangan kong tawagan si Marco agad. Hello. Buwisit kang bata ka, sa kritikal na sandali, bakit ka pamaalya? Hindi pwede. Pupunta muna ako doon. Dali, dali, dali. May sakit ako. Kailangan ko ang ward na ito. Ngayon, kasama ang anak sa labas mo. Umalis ka na. hindi naman kami binigyan ng doktor ng utos na lumipat ng ward, maliban kung ang doktor mismo ang magsabi sa amin. Tama na ang salita. Ako ang magiging ginang de Villa. Ospital ito ng mga de Villa. Kaya kung gusto ko kayong paalisin, dapat kayong umalis. Anong tinutungangan ninyo? Hindi ba ninyo dadalhin ang mga gamit nila at itatapon palabas? Opo. Marami sila. Ako lang mag-isa kasama si Sophie. Hindi ako pwedeng makipagsagutan sa kanila. Sandali. Kung ibibigay ko sa iyo, ibibigay ko. Kami na mismo ang mag-aayos. HMPH. Ang gusto ko ay hindi lang kayo ang umalis sa ward na ito, kundi ikaw ang umalis sa Lungsod del Sol. At hindi na makakabalik kailanman. Bakit naman? Dahil sa iyo, na nabuntis ng hindi pa kasal, na walang hiya. Naglakas loob kang akitin si Kuya Marco, malapit na kaming ikasal. Kaya syempre, kailangan kong paalisin ng isang babaeng tulad mo, na nang ahas umakyat sa kama niya, ng tuluyan. Sinong umakyat sa kama niya? Ikaw ang nagbigay sa kanya ng gamot. Siya mismo ang humilas sa akin palayo. Wala akong pakialam sa anumang dahilan mo, Sofia. Paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Ginagamit mo ang mukha mong ito para akitin si Kuya Marco ko. Pinipilit mo siyang ipagtanggol ka, at ang anak sa labas kaya kailangan mong mawala sa Lungsod del Sol. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi mo pa rin aaminin, Sofia. Dahil hinaharangan mo ang landas ko ngayon, kailangan kang mawala sa Lungsod del Sol. Kung hindi ako magiging magalang sa iyo. Sige. CJ. Umalis tayo agad. Tara, Sophie, magsuot ka ng sapatos. Hindi. Gaano ba ako kabisi araw-araw? Kailangan ko pa bang hawakan ang ganitong walang kwentang bag? Paggamitin nyo ang inyong maliliit na matatalinong utak. Mag-isip-isip kayo, pwede ba? Ikaw, ayusin mo ito ngayon. Magmadali. Anong nangyayari sa ospital na ito? Ang VIP ward at ang ordinaryong ward. Bakit ang layo ng pagitan? Hello? Buwisit kang bata ka. Bakit hindi ka nalang naghintay hanggang sa susunod na taon para sagutin ang telepono? Ha, nakita ko ang aking apo sa tuhod. Ano? Nasa panganib siya ngayon. Dali, pumunta ka sa ospital. Sinong nangahas manakit saan? Pupunta ako ngayon. Siya ang munting prinsesa ng pamilyang De Villa. Tama. Sinong naglakas loob na walang takot mamatay? Tama. Mama,
Hindi ba sinabi ng doktor na kailangan kong ipagpatuloy ang pagpapagamot basta ka na lang nakinig sa kanya at umalis sa ospital? Masyado silang marami, kaya huwag na nating ipilit. Pag alis nila, saka na tayo bumalik. Sandali. Clarice, ano na naman ang gagawin mo? Ang ward na ito ay inyong ginawang napakagulo. Paano ako titira dito? Kailangan mong magbayad ng danyos. Saan banda ang magulo? Malinaw na inayos ko na. Ang lahat ng malinis. Pangingikil yan. Wala akong pakialam. Pwedeng hindi ka magbayad, pero paluhurin mo ang anak sa labas na to at pag makaawain mo sa akin. Kung hindi ito matatapos ng ganun-ganun lang. Clarice, talagang walang hiya ka. Huwag. Huwag. Ayaw mong lumuhad, ha? Ibig sabihin, magbabayad ka ng danyos. Kayong dalawa, suriin ang kanyang katawan. Tingnan kung may mahalagang bagay. Ibigay ninyo sa akin ang lahat. Opo. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Huwag mong hawakan ng mama ko. Buwisit kang bata ka. Naglakas loob ka pang banggain ako. Noong nakaraan, binasa mo ako ng tubig gamit yung water gun mo, at ipinahiya mo ako. Hindi pa tayo tapos doon. Kaya ngayon, sisingilin na kita. Pagsasamahin natin ang bago at lumang atraso, magbabayad ka sa lahat. Tingnan natin kung hindi kita mapatay ngayon. Clarice, ang anak ko ay nagpapagamot pa rin. Huwag mo siyang hawakan. Hindi ba't pera lang ang gusto? Bibigyan kita. Bitawan mo siya. Ngayon alam mo na ang iyong pagkakamali. Huli na. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sa akin ka na lang magalit. Huwag mong saktan ang anak. Clarice. Pwede rin naman. Kung ayaw mong lumuhad siya. Ikaw na ang lumuhad para sa kanya. Lumuhad ka sa harap ko. Baka sakaling kapag ako ay sumaya, palalayain ko kayo. Mama, huwag kang lumuhad. Bakit hindi ka pa lumuluhod? Kung ayaw mong lumuhad, ayos lang. Kung gayon, ang anak mo na lang. Luluhod ako. Luluhod ako. Huwag. Mama, huwag kang lumuhad. Masamang babae siya. Mama, huwag. Sofia. Noong inagaw mo sa akin ang lalaki, inisip mo ba na darating ang araw na ito? Yan ang nararapat sa iyo. Clarice, nakaluhod na ako. Pakawalan mo ang anak ko. Niloko lang kita kanina. Kahit lumuhad ka pa, at magmakaawa ng 1,000 beses, hindi ko siya balak pakawalan. Huwag, tigilan ninyo. Tingnan ko lang kung sinong walang takot. Ang manggahas na saktan ng apo ko sa tuhod. Lola Isabela, umalis ka. Umalis kayo. Baby, hindi ka ba nasaktan? Ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Hindi nyo pa ba dadakpin ang mga walang hiyang ito na nanakit sa apo ko sa tuhod? Dakpin silang lahat. Lola Isabela, ako po si Clarice. Ano po ang ginagawa ninyo? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang saktan ng apo ko sa tuhod ay hindi pwede. Apo sa tuhod. Ang apo sa tuhod na tinutukoy ni Lola Isabela ay si Sophie. Ano? Clarice, sasabihin ko sa'yo. Siya ang munting prinsesa ng pamilyang De Villa, at ang tanging anak namin. Kung hindi mo siya igagalang, kinakalaban mo ang buong pamilyang De Villa. Lola, nagkakamali po kayo. Hindi po ganoon. May sakit po ako. Gusto ko lang po gamitin ang VIP ward. Pinaalis ko lang po sila kanina. Wala po akong ginawa sa kanya. Sinungaling ka. Kakaapi mo lang kay mama. Sinaktan mo pa ako. Kalokohan. Hindi ko ginawa yon. Tumahimik ka. Nagawa mo pang magdahilan. Kakakita ko lang. Lola, pakinggan niyo po ako. Hindi po ganoon. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Wala po akong ginawa. Kasi. Lola, huwag po kayong magalit sa akin. Kahit na magkaibigan, matagal nang magkaibigan ang ating mga pamilya. Huwag niyo na po itong palakihin. Dahil sa pagkakaibigan ng ating mga pamilya. Kaya pinalampas pa kita ngayon. Ngayon, opisyal kitang sinasabihan. Mula ngayon, hindi mo sila pwedeng hawakan at hindi ka pwedeng pumasok sa pamilyang De Villa. Naiintindihan mo ba? Huwag po, Lola. Lola, huwag po. Hindi po ganoon. Huwag po kayong magkamali. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Lola, pakinggan niyo po ako. Lola, pakinggan niyo po ako. Hindi po ganoon. Ay, aking apo sa tuhod. Halika. Payakap kay Lola sa tuhod. Kayo po ba? Talaga ang lola sa tuhod ni Sophie? May duda ka pa ba? Nakalimutan mo na ba ako? Noong araw. Ako pa ang nag-utos na ikaw ang maging pangkaswertehang nobya. Sino po ang apo ninyo? Noong araw. Ako pa ang nag-utos na ikaw ang maging pangkaswertehang nobya. Sino po ang apo ninyo? Masyado ka namang mapagmatsyag. Ang apo ko ay comatose. Sa lumang bahay ng pamilyang De Villa, noong unang nagkita tayo. Sa madaling salita, gising na ang apo ko. Papunta na siya para makipagkita sa inyo. Tayong lahat bilang isang pamilya, magsasama-sama. Paano niyo po nalaman na si Sophie ang inyong apo sa tuhod? Noong araw na yon sa ospital, nakita kita. Pagkakita ko sa kanya.
Kamukhang kamukha niya ang loko-loko kong noong bata pa. Naisip ko, sigurado na anak siya ng pamilya namin. Kaya nagpadana test ako, hindi ko inakala. Pero siya talaga ang anak ng pamilya namin. Tingnan mo. Sophie, siya talaga ang lola sa tuhod mo. Ay, ang mahal kong apo. Miss na miss ka ni Lola sa tuhod. Nitong mga araw na hindi kita nakikita, hindi ako makakain, at hindi ako makatulog. Ngayon, si Lola sa tuhod ay labis na natutuwa na makita ka. Ganito. Umuwi tayo kay Lola sa tuhod, okay? Si Lola sa tuhod ay bibili ng napakaraming regalo para sa'yo. Kung may gusto ka, o may gusto kang bilhin, sabihin mo kay Lola sa tuhod. Bibilhin ni Lola sa tuhod lahat yan para sa'yo, okay? Pwede po bang sumama si Mama? Oo naman. Sofia, di ba? Sumama ka sa bata at sa amin. Umuwi tayo sa pamilyang De Villa. Hindi yata maganda yan. Naiintindihan ko. Iniisi-isip mo na hindi pa kayo kasal. Tapos titira ka na sa amin. Hindi maganda yun. Ayos lang. Reserba kita sa ibang villa. Manirahan ka muna doon ng maayos bago natin asikasuhin ang iba pang bagay. Napakabaliw ni Clarice. Ngayon, hindi naligtas sa ospital. At hindi rin ligtas sa bahay. Makikinig na lang muna ako kay Lola Isabella. Maraming salamat po. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello, Lola. Apo. Ang apo ko, itinuloy ko muna sa villa sa labas ng lungsod. Silang mag-ina, para makaayos sila. Halika na agad. Bakit sa villa sa labas ng lungsod? Hindi ba sila dadalhin sa lumang bahay? Nandyan ang ina ng bata. Ang bata ay napakabata pa. Paano sila magkakahiwalay? Sige, sa villa sa labas ng lungsod. Kung na kayo hihintayin. Ang bata ay napakabata pa. Paano sila magkakahiwalay? Sige, sa villa sa labas ng lungsod. Kung na kayo hihintayin. Napala, Lola. Hindi tayo ordinaryong pamilya. Para malaman kung isa siyang gold digger. Huwag mo munang sabihin sa kanya kung sino ako. Ay, alam ko na. Sa tingin mo ba wala akong alam dyan? Tara na. Esan, Sir Marco, hindi nyo pinayagan si Lola Isabella na ibunyag ang inyong pagkatao. Hindi kaya natatakot kayo na ang mama ni munting prinsesa ay isang gold digger? Sa tingin ko, nasa mahirap kayong sitwasyon. Sa isang banda ay ang ina ni munting prinsesa, sa kabilang banda ay si Sofia. Hindi nyo alam kung sino ang pipiliin, di ba? Tumahimik ka, hindi mo na gusto ang bonus mo. Hello. Sir Marco, ngayon, ang hotel ay biglang nagdagdag ng ilang mesa. Kulang kami sa tao. Ano ang gagawin? Tawagin mo muna ang mga empleyado na nagbabakasyon. Bibigyan na lang sila ng leave sa ibang araw. Sige, ipapaalam ko agad sa kanila. Hello, munting prinsesa. Tingnan mo, nasa bahay na tayo. Wow, ang laki at ang ganda ng Simula ngayon, ito na ang bahay mo. Talaga po, kaya hindi na kami ni Mama maglilipat-lipat ng bahay. Hindi na rin namin kailangan maghanap ng murang Ikaw ang aming tanging munting prinsesa. At sa hinaharap, ikaw ang magiging tanging tagapagmana, ang bahay, ang kumpanya, lahat ng ito ay sa iyo. Ang galing. Tara, ipapasyal ka ni Lola sa tuhod sa loob. hello. Hello. Bumalik ka na agad, kulang kami sa tao. CJ, babalik ako agad. Anong nangyari? Lola Isabella, kailangan ng tao sa hotel. Kailangan ko na pong bumalik para Si Sophie, pakibantayan niyo po muna. Pakialagaan niyo po siya. Mag-ingat ka sa daan. Aalagaan ko si Sophie. Salamat po, Lola Isabella. Sophie, makinig ka kay Lola sa tuhod. Esaf, CJ. Mama, mag-ingat po kayo. Bye-bye. Tingnan mo, maganda ba ito? Napakaganda. Lola, Bakit ngayon ka lang dumating? traffic po sa daan. Halika na, kilalanin mo ang anak mo. Kayo po ba ang papa ko? Ako ang papa mo. Ikaw pala ang papa ko. Bakit hindi mo kami? Iniwan kami ni Mama dati. Kasalanan ni Papa ang lahat noon. Pero simula ngayon, hindi na kayo. Iiwan ni Papa. Nasaan ang mama mo? Parang bumalik na po si Mama sa kumpanya.
Ang hotel na pinagtatrabahuhan ng mama niya, napakawalang konsiderasyon, hindi talaga makatao. Kung kulang sa tao sa gabi, bawasan na lang ang mga kliyente. Kailangan pa talagang pabalaikan ng tao. Ang boss na yan, hindi makatao. May sipon ka, lumayo ka, lumayo ka. Lumayo ka sa apo ko. Kaka-discharge lang niya sa ospital. Baka mahawa mo siya. Lola, bumahing lang ako. Grabe naman po kayo. Tigil, tigil, tigil. Hindi mahalaga yan. Ngayon, tatanungin kita ng pinakasimpleng tanong. Kailan mo papakasalan ng mama niya? Lola, ang kasal ay isang mahalagang pangyayari sa buhay. Huwag naman sanang maging padalos-dalos. Bigyan niyo muna ako ng oras para pag-isipan. Kailangan mo pa itong pag-isipan, ha? Marco, tingnan mo. Siya ang anak mo. Sino pa ang papakasalan mo kundi ang nanay niya, ha? Ikaw na bata ka. Baka naman, ayaw mong panagutan ang ginawa mo, ha? Hindi po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Pananagutan ko po siya, sigurado po yan. Pero hindi ibig sabihin na ang pagpapanagot ay kasal lang. Ang paraan, di ba? Hindi ka magpapakasal? Pinag-iisipan mo ba ang sinasabi mo ni hindi mo man lang kayang panagutan ang nanay ng sarili mong anak? Hindi ka talaga tao, ha? Umalis kayong lahat dito. Alis, alis, Lola, makinig po kayo. alis, alis, alis. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Pag-isipan mong mabuti bago ka lumapit kay Ngayon, umalis kayong lahat. Madam, Alis. Si Lola, habang tumatanda, lalong nagiging mainitin ang ulo. Ano? opo. Ganyan talaga ang mga matatanda. Si Sophie. Siya ba ang anak? Ang pangalan niya, Sophie. Sir Marco. Naaalala ko po, ang anak po ni Sofia ay Sophie rin ang pangalan. Kaya baka po si Sofia ang nanay ng munting prinsesa? Naku, hindi. Akala mo ba nagsi-short drama tayo? Nakita ko na ang anak ni Sofia. Kahit hindi masyadong malinaw. Hindi naman sila masyadong magkamukha. Mabuti naman po. Bakit parang wala lang sa kanya? Wala ba talaga siyang pakialam sa nangyari nung gabing iyon? Sa wakas, tapos na. Sofia, pasensya na talaga kahapon. Kulang na kulang kami sa tap. Kaya napilitan kang mag-absent. At bumalik pa. Ayos lang po. Sir Marco. Sige, magpatuloy ka na sa trabaho. Sige po. Sir Marco, may kailangan po ba kayo? Huwag ka na munang magdala ng tray. Pumunta ka sa lobby at tulungan ang mga bisita sa pag-order. Sige po. Sophia, siya ang boss mo. Hindi siya magkakaroon ng ibang ideya. Dahil lang sa gabing iyon, huwag kang ilusyonada. Hello, Ma'am Gomez. Wala pong espesyal na atensyon si Sir Marco kay Sofia. Mukhang wala talagang interes si Kuya Marco sa babaeng ito. Ano man ang paraan mo, itaboy mo si Sofia palabas ng Hotel de Villa. Bibigyan kita ng 4 na milyong piso. Sisiguraduhin kong matatapos ang gawain. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Gomez. Bakit ka pa narito? Bilisan mo na. Sige, aalis na po ako. Bakit may nawawalang 2 pahina? Bakit ka ganyan kapabaya? Ang trabaho na ipinagkatiwala sa iyo ni Sir Marco, nagkakamali ka pa rin. Mabuti na lang at nalaman agad. Kung hindi, at nakita ng bisita.
hindi maganda ang magiging resulta. Tama po, Sir Marco. Nakita ko kanina, palagi siyang naglalaro ng cellphone. Wala siyang pakialam sa trabaho. Isang buwan pa lang siya, pero tamad na sa trabaho. Hindi natin kailangan ng ganyang waiter. Sino ang nagsabing nagkamali ako? Naghanda ako ng maraming kopya, kaya hindi ito makakaapekto sa paglilingkod sa mga bisita. Ang mga nagkamaling kopya, ako mismo ang magpapaliwanag sa hotel. Sige, magtrabaho na kayo. Mauuna na ako. Ang lalaking ito, pinapunta ako sa lobby para magtrabaho. Nahihiya ba siya sa nangyari nung gabing iyon, kaya ayaw niya akong makita? Sir, sa sitwasyon ngayon, baka hindi na siya umabot sa ospital. Dahil nailigtas niya ang buhay ni Sophie, tutulungan ko siya ngayon. Sir, protection. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang pamilya ko ay 10 henerasyon na may isang anak lang. Dahil may anak na, hindi na ako magkakaroon ng isa pa. Kung gayon, mas mabuti pang lumayo ako sa kanya. Teka lang. Teka lang. Sir Marco, Mahuhuli na tayo. Bilisan mo, pumasok ka na. hindi na po kailangan. Malapit na rin po sila dumating doon. Pumasok ka. Talagang hindi po. Kailangan ko pa ba itong ulitin sa 3 beses? Pumasok ka. Talagang hindi po. Kailangan ko pa ba itong ulitin sa 3 beses? Sige po. Leo, hindi ba't sinabi mo na may hinihintay ka sa unang palapa? Sino po ang hinihintay ko? Sabi mo may kailangan ka sa unang palapag at aakyat ka mamaya. Hindi po, hindi ko. Ay, oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Buti na lang po at pinaalala ninyo, Sir Marco. Si Sir Marco, masyadong pabago-bago ang mood kamakailan. Mabuti na lang at mabilis akong nakalusot, muntik na akong mapahamak. Sir Marco, nandito na po ako. Ay, ingat ka. Sa mga nakaraang araw, baka inatake na naman ako ng sakit sa tiyan. Palagi akong nasusuka, mas mabuti pang magpatingin ako sa ospital. Sophia, tingin mo ba nakakadiri ako? Nasusuka ka sa tuwing nakikita mo ako? Hindi naman po, syempre. Ikaw, Sir Marco, napakagaling ninyo at napakaganda pa ng inyong pangangatawan. Hindi ko alam kung ilang babae ang nangangarap sa inyo. Talagang ang mahilig ang mga tao sa matatamis na salita. Pati ang mga dominanteng sisi ay hindi rin naiiba. Sir Marco, wag po kayong mag-alala. Ang nangyari nung gabing iyon, hindi ko po ipagsasabi. Nais ko po na maging maayos ang inyong karera, Sir Marco. Sana po ay biyayaan kayo ng maraming anak. Sana magka-triplets pa po kayo. hoy, ikaw. Kambal. Kambal po sila. Sa kakarampot kong sweldo. Hirap na akong buhayin si Sophie. Paano pa kaya kung dalawa? Paano ko sila bubuhayin? Ang bagay na ito, sasabihin ko ba sa boss? Siya rin naman ang magiging tat. Huwag ka nang magtago. Huwag kang mag-alala. Ang ginawa ko, pananagutan ko sa'yo. Sir Marco, hindi ko po kailangan ang pananagutan. Hindi mo kailangan ng pananagutan. Kung gayon, ano ang gusto mo? Sabihin mo. Ibibigay ko sa'yo. Sige na, mag-claim na lang muna ako. Pasok. Sir Marco, kailangan po ng pirma ninyo sa reimbursement form. Sir,
Gusto niyo po ba na maraming bata sa bahay? Bakit niya tinatanong niya? Gusto ba niyang magkaanak kami? Pero ang pamilya ko ay ilang henerasyon ng iisa lang ang anak. Imposible nang magkaroon pa ng isa pang anak. Yun, masyadong maingay kung maraming bata. Sa tingin ko, isa lang ang sapat na. Babayero. Sino ang nanggulo sa kanya? Buisit, hindi ko akalaing ang boss ay isang babaero. Ibigay mo yan sa mga bisita mamaya. Bilisin mo. Opo. Ibigay mo yan sa mga bisita mamaya. Bilisin mo. Opo. Magandang araw po. Ito po ang menu ng aming hotel. Salamat. Pakibasa na lang po. Magandang araw po. Salamat. Anong nangyayari sa hotel ninyo? Naglalagay kayo ng ganyang bagay sa menu. Pasensya na po, pasensya na po. Sofia, buntis ka. Hindi ba't wala kang nobyo? Ay, naku. Paano ko nailagay ang pregnancy test result sa menu? Nakagawa ka pa ng ganitong kabababang klase ng pagkakamali. Pagdating ni Sir Marco, ipapakita ko ito sa kanya. Siguradong tatanggalin ka ni Sir Marco. Sofia, anong nangyayari sa'yo? Bakit pati ang pamamahagi ng menu? Nagkakamali ka? May iniisip ka ba talaga? Sa trabaho, sa tulad mong ganyan, gusto mo pang maging waiter? Nakakatawa ka talaga. Pasensya na po. Ito po ay pagkakamali ko sa Hindi ko sinasadyang mailagay ang pregnancy test result. Hindi na po maulit. Okay lang po, okay lang po. Pasensya na po, pasensya na po. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto ng ginawa mo sa imahe ng aming kumpanya? Susunod na pagkakataon pa. Bilisin mo, umuwi ka na agad. Ang nangyari ngayon, magbibigay ako ng paliwanag kay Sir Marco. At ipapaliwanag ko ng malinaw sa kanya. Kung may susunod pa, hindi ikaw ang magsasabi. Paliwanag pa, mas mabuti pang huwag mong sayangin ang oras ni Sir Marco. Umuwi ka na. Nagsisisi ka pa, huwag mo nang sayangin pa ang oras ni Sir Marco. Umuwi ka na lang. Hindi naman ito malaking bagay, at hindi nga nagsalita ang customer. Bakit nyo siya pinagre-recite? Ano ang karapatan nyo? Hindi pa ito malaking bagay. Ang mga empleyado ng aming hotel ay may matataas na pamantayan. Sinong gagawa ng kalokohan tulad niya? Ang taong ganito ay may ganang manatili sa kumpanya. Umuwi na lang siya at magkaanak. Sa pagkakataong ito, totoo nga na. Nagkamali ako sa pero hindi ito dahilan para personal. Ninyo akong atakihin. Ang personal kong buhay ay walang kinalaman sa trabaho. Wala kayong karapatan na husgahan ako. Paano magkakaroon ng taong ganoon kakapal ang mukha? Malandi siya, ni hindi nga niya alam kung kaninong lalaki ang dinadala niya. May mukha pa siyang manatili sa kumpanya. Tama, sino ba ang totoong tatay ng batang yan? Hindi kaya sobrang malandi ka, kaya hindi mo na alam kung sino ang tatay ng anak. Sa tingin ko, malamang hindi rin iisa ang ama ng mas matanda niyang anak at nito. Sofia, para sa isang taong malandi na tulad mo, na sobrang hilig makipaglalaki, baka may sakit ka ng nakakahawa, natatakot kami na mahawa kami. Ikaw, ang pinakaayaw ni Sir Marco ay ang mga malandi. Pagdating niya, tiyak na matatanggol ka. Anong nangyayari dito? Sir Marco, nagkaproblema si Sofia sa trabaho, pinagsabihan namin siya. Pero nagmamatigas pa rin siya. Kayo ang masyadong mapilit. Hindi naman talaga, malaking problema ito. Paano hindi seryoso? Huwag kang magsalita ng kalokohan dyan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang pagbubuntis ko, hindi niya pwedeng malaman nang magbigay ako ng menu sa customer. Hindi ko sinasadyang naisingit ang personal kong impormasyon. Hindi naman ito malaking bagay. Kailangan ba gawin ninyong gulo? Assistant Leo, hindi ba ito para sa kapakanan ng kumpanya? Hindi niya magawa ng maayos ang simpleng pagbibigay ng menu. Mabuti na lang at sa isang customer lang niya na ibigay, kung hindi, kung nakita ng ibang customer. Hindi ba masisira ang imahe ng kumpanya? Tama, mabuti na lang at isang customer lang ang nakakita. Kung nakita pa ng iba, iisipin nila na ang hotel namin ay hindi disenteng lugar. Ang taong malandi ang personal na buhay ay dapat tanggalin. Manahimik kayo. Kailan pa naging kayo ang namamahala sa hotel? Sa susunod, maging maingat ka, at huwag nang gawin muli ang pagkakamaling ito. Opo. Sir Marco, si Sofia po, hindi lang po siya nagkaproblema sa trabaho, malandi pa po.
Ang naisingit niyang bagay kanina ay ang pregnancy test result niya. Hindi. Pregnancy test result. Ito po. Buntis ka. Sir Marco, nandito na po ako. Hoy, mag-ingat ka. Ito pala ang dahilan kung bakit palagi kang nasusuka. Ito pala ang dahilan kung bakit palagi kang nasusuka. Sir Marco. Ang tulad niya, malandi ang personal na buhay. Ay dapat bang matanggal? Oo nga. Ilang araw pa lang sa trabaho, buntis na. Walang hiya ang taong ganito. Dapat siyang sibakin. Kung hindi, sa hinaharap, lahat ng serbidor sa hotel ay gagayahin siya. Anong mangyayari sa hotel? Natin kung ganoon, hindi pwedeng tanggalin ng kumpanya ang buntis. Kung ganoon, ilipat siya ng posisyon. Narinig ko, na may kulang na tao sa kusina. Sige, pumunta ka na doon. Puro marurumi at mabibigat na trabaho sa kusina. Bakit niyo siya kailangang ipadala doon? Buntis pa naman siya ngayon. Sa tingin ko, bagay na bagay siya roon. Ang isang malanding tao tulad niya, ay dapat lang gumawa ng marumi at mabigat na trabaho. Pati sa dati niyang anak, nabuntis na siya nang hindi pa kasal. Ngayon, kambal pa. Kambal. Hindi nga niya alam kung sino ang ama ng mga bata. Kapag ipinanganak na niya, dadalhin na naman niya sa hotel at sasakupin ang aming lounge. Sir Marco, ang tulad niya, malandi ang personal na buhay. Ay ayaw naming makasama bilang kasamahan. Kung ayaw ninyong maging kasamahan si Sofia, kung ganoon, dapat nga siyang tanggalin. Narinig mo, Sofia. Tanggal ka na. Umalis ka na. Ang mga tatanggalin ko ay kayo. Sir Marco, hindi ba si Sofia ang nagkamali? Huwag niyong isipin na ang pagpapalit niyo sa menu ni Sofia at paglalagay ng kung ano-ano roon ay walang sinumang makakaalam. Leo, Opo. Mga gwarda, dalhin sila. Sir Marco, nagkamali po ako. Nagkamali po kami. Sir Marco, nagkamali po ako. Sir Marco, Sir Marco. Itong dalawang to, sila mismo ang naghahanap ng gulo. umalis ka na muna, Leo. Salamat. Sofia, sumunod ka sa akin. Umalis ka na muna, Leo. Salamat. Sofia, sumunod ka sa akin. Sofia, Ayos lang. Sige na. Sofia, wala ka bang sasabihin sa akin? Sa pagkakataong ito, totoo nga na nagkamali ako. Naibigay ko ang pregnancy test result sa customer. Sa susunod, mag-iingat ako at hindi na ako magkakamali. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung sa tingin ay hindi mo talaga matatanggap ang bagay na ito, magpapasa ako ngayon ng resignation letter sa Human Resources. 4 na linggong buntis, anak ko ba ang bata? Kanino pa ba? Naghinala ka ba sa akin? Sa tingin mo rin ba, isa akong malandi? Hindi, wala akong ganoong ibig sabihin. Kung ganoon, anong plano mo sa 2 batang ito? Bigyan mo ako ng 30,000 piso. Anong gagawin mo? Magpa-abortion. Hindi ka naman siguro ang klase. Babaero na kailangan ko pang magbayad. Para sa sarili kong abortion, hindi ba? Hindi pwede. Huwag kang magpa-abortion. Isang anak pa lang, hindi ko na kayang buhay. Kung 2 pa, mamamatay ako sa hirap. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ako ang magpapalaki. Ikaw ang magpapalaki. Sofia, magtiwala ka. Pananagutan kita. Manatili ka lang at ipanganak ang 2 bata. Okay, Ibig sabihin ba nito, gusto niya akong pakasalan? pag-isipan mo itong mabuti. Sofia, magtiwala ka. Pananagutan kita. Manatili ka lang at ipanganak ang 2 bata. Okay, Ibig sabihin ba nito, gusto niya akong pakasalan? pag-isipan mo itong mabuti. baby, lola sa tuhod. Baby, matulog ka na ng maaga, bukas ng umaga, bibisitahin ka ng lola sa tuhod. Bye-bye.
Lola sa tuhod. Bye-bye. Bye-bye. Marco, halika, upo. Lola, Marco, sa makalawa. Magwo-host ako ng isang family reunion dinner. Sa panahong iyon, ipapakilala ko sa lahat ang aking apo sa tuhod. Kasabay nito, gusto ko ring ipahayag ang kasal ninyo ng nanay ni Sophie. Lola. Hindi ko pwedeng pakasalan ang nanay ni Sophie. Marco, anong klaseng pananalita yan? Nanganak na para sa talagang wala kang utang na loob. Hindi po ba't kagagawan nyo yan dahil naniwala kayo sa kung sinong master na nagsabing epektibo raw ang pangkaswertehang nobya? Hindi ba dahil sa comatose ka noon, desperado na rin ako. Kaya ako naghanap ng pangkaswertehang nobya. Kung hindi dahil sa akin na naghanap ng pangkaswertehang nobya para sa iyo, saan galing si Sophie? Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Opo. Lola, kumusta na po kayo? May sasabihin pa po ako sa inyo. Ayoko marinig. Si Sophie, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang De Villa, ang nanay ni Sophie. Pakakasalan mo siya, gustuhin mo man o hindi. Ayoko na masaktan. CJ. Ngayon, mayroon na tayong 2 apo sa tuhod. Kayo na po ang pumili. CJ. Ngayon, mayroon pa tayong 2 apo sa tuhod. Pumili ka. Sa'yo. Kanino pa ba? Ha, peke. Siguradong peke yan. Marco, ang pamilyang De Villa ay nag-iisang anak lang sa loob ng 10 henerasyon. Sigurado akong niloloko ka. Ngayon, mayroon ka ng Sophie. Paano yan mangyayari, na mayroon pang ibang mga anak? Si Sofia ay hindi ganoong klaseng tao. Hindi niya ako lolokohin. Anong klaseng tao? Ang lola mo, nabuhay na ako ng maraming taon. Anong klaseng babae pa ba ang hindi ko nakita? Sasabihin ko sa'yo, tiyak na pera mo lang ang habol niya. Itong 2 lang. Kung tunay ng dugo mo ang mga yan, tatanggapin ko na sila. Lola, alam ko pong mas marami na kayong karanasan sa buhay kaysa sa akin. Pero ipinapangako ko, sa sandaling makilala nyo si Sofia, malalaman nyo na isa siyang dalisay at mabait na tao. Sigurado akong magugustuhan nyo siya. Marco, kung makikita mo ang ina ni Sophie, siguradong magugustuhan mo siya. Napakahirap ng pinagdaanan ni Sofia. Napakabait na babae. Para lang mapalaki si Sophie, nagtrabaho kung saan-saan. Anong hirap ang dinanas. Kapag binaygo mo siya, maniwala ka o hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Ako ang nagkasala sa kanya. Pero ngayon, 1 tao lang ang kaya kong panagutan. Maaari ko siyang bayaran. Leo, pakinggan mo nga. Salita ba yan ng matinong tao? Ay, nakakainis siya. Ang doktor po ay paulit-ulit na nagpaalala na hindi po dapat ma-stress si Madam. Kung hindi po, magkakaroon po ng panganib sa kanyang buhay. Ay. Madam, kontrolin niyo po ang inyong damdamin. Lola, kumalma na po kayo. Ayos lang na kumalma ako. Ibibigay ko muna sa'yo ang contact ni Sofia. Magkakilala muna kayong 2. Magkwentuhan ng maayos. Naniniwala ako na magkakasundo kayo. Sophie. Mama, saan ka pupunta? Sasagutin muna ni Mama ang isang mensahe. Kaya matulog ka na ng mag-isa, okay? Ang gabi na. Bakit naman ako i-add ni Sir? Sir, ang gabi na. May kailangan po ba kayo sa akin? Ang gabi na, ina-add niyo pa rin ako. 4 na linggo ng buntis. Sa akin ba ang bata? Kung hindi sa'yo, kanino pa? Nagdududa ka ba sa akin? Iniisip mo rin ba na ako yung klaseng babae na malandi? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung gayon, itong 2 bata, ano ang balak mong gawin? Ano ang gagawin mo? Magpapalaglag. Hindi ka naman siguro yung klase na ako pa ang kailangang magbayad para sa abortion. Isa ka bang ganoong klaseng babae? Hindi pwedeng ipa-abort. Isang anak pa nga lang, hindi ko na kayang buhay. Kung 2 pa ang palalakihin ko, mamamatay talaga ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ako ang magpapalaki sa kanila. Ikaw ang magpapalaki. Sofia. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita, manatili ka lang sa iyong kapayapaan at manganak sa 2 bata. Okay, Ibig sabihin ba nito na magpapakasal siya sa akin? pag-isipan mong mabuti. Nandito ba siya para tanungin kung ano na ang naging desisyon ko? Pero hindi pa ako nakapagdesisyon. Patawad, mayroon tayong mga anak, pero mayroon akong pakakasalan. Hindi kita pwedeng pakasalan. Pag-isipan mo kung ano ang gusto mo at bibigyan kita ng kompensasyon.
CJ, Oh, Hindi mo pa ba narinig? Ikakasal na si Sir Marco. Totoo ba yan? Bakit naman peke yan? Si Sir Marco na mismo ang nagsabi. Nagsimula na nga ang preparasyon para sa kasal. Hindi ko lang alam kung sino ang ikakasal. Ang swerte naman niya, makakapagpakasal kay Sir Marco. Sabi ni Sir Marco, ang ina ng munting prinsesa. Oo nga. Napakabait ng pamilyang De Villa sa munting prinsesa, kaya, gumanda ang buhay ng kanyang ina dahil sa anak. Napakabait ng pamilyang De Villa sa munting prinsesa. Kaya ang nanay niya, masasabing sinuwerte dahil sa anak. Sofia, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Magpatuloy na kayo sa trabaho. Kung ayos ka lang po, magpapatuloy na kami sa trabaho. Kaya pala, ang taong pakakasalan niya ay ang ina ng kanyang anak. Sofia. Sir, opo, may ipag-uutos po ba kayo? Napakapagdesisyon na ba kayo? Napakapagdesisyon na ako. Papayag ka bang? Opo, papayag ako. Naisilang ang dalawang bata. Sana po, sir, ay panagutan ninyo ang mga responsibilidad ng kanilang biological na ama. Bayaran nyo ang kalahati ng suporta para sa mga bata. Huwag kalimutang magpadala ng pera buwan-buwan. Anong ibig mong sabihin? Ay, sir, huwag na kayong mag-alala, hindi na po kita guguluhin. Kailangan mo lang, bisitahin ang mga bata isang beses sa isang sapat na iyon. Kung hindi kaya ang isang beses sa isang linggo, isang beses sa isang buwan na lang, pwede ba? Sir, hindi po pwedeng mas matagal pa. Kailangan din ng mga bata ang kasama ng kanilang ama. Kung hindi kaya ang isang beses sa isang linggo, isang beses sa isang buwan na lang, pwede ba? Sir, hindi po pwedeng mas matagal pa. Kailangan din ng mga bata ang kasama ng kanilang ama. Sofia, hindi ba't sinabi mo noon na hindi mo kayang tustusan ang gastos para sa dalawang karagdagang bata? Opo. Hindi ko talaga kayang tustusan. Pero, dumating ang ama ni Sophie para hanapin ako. Mayaman ang kanilang pamilya. Ikakasal na kami agad. Sir, hindi ba ako dapat pumasok? Bilisan mong alamin kung sino ang biological na ama ni Sophie. Sa loob ng maraming taon, pinabayaan niya ang mag-ina. Talagang isang babaero. Magpapakasal pa rin siya sa kanya. Bulag ba siya? O kaya naman, mas masahol pa ako sa babaerong ito. Sir, paano naman po yan? Kayo po ay talaga, malayo po ang agwat niyo sa babaerong yun. Pupuntahan ko na po agad yan. Bilisan mo. Opo. Ikaw na walang kwentang babaero. Ayaw mo akong pakasalan, ayaw ko rin namang magpakasal sa'yo. Pasok. Ma'am Sofia, ito po ang pinapahanda ni Madam para po sa inyo at sa munting prinsesa. Ito po ang mga damit. Pinapaalalahanan din po kayo na huwag po kayong mahuli sa family reunion dinner bukas. CJ, dito nyo na lang po ilagay. Opo. Bukas, sa wakas, makikita ko na ang ama ni Sophie. Bukas, makikita ko na sa wakas ang tatay ni Sophie. Mama, Papa, narinig kong magkakaroon ng family reunion dinner ang pamilyang De Villa bukas at di umano'y kikilalanin na ang munting prinsesa. Parang iaanunsyo rin nila ang kasunduan sa kasal. Kung talagang magpakasal, si Kuya Marco sa iba, ano ang gagawin ko? Hindi tayo maaaring manatiling tahimik lang. Si Clarice, hindi na magpapakasal sa iba kundi sa kanya. Mama, Papa. Pero si Marco, hindi naman talaga niya gusto si Clarice. Hindi rin natin maaaring ipilit ang ayaw ng iba. Ikaw na bata ka. Bakit ka kumakampi sa iba? Hayaan na. Bukas na lang natin tingnan. Kung hindi natin kayang harapin si Marco.
Hindi rin ba natin kayang patalsikin ang babaeng yun na sumisingit? Si Sofia. Nga, bukas, sigurado pagsisisihan mo ito habang Sophie, halika, hanapin natin si Papa. Nag-utos si Miss Gomez na ano man ang mangyari. Hindi dapat makapasok ang mag-ina sa ballroom ngayon. Sige, sige kuya. Kuya, narito na sila. Kuya, nandyan na sila. Bakit nakatunganga pa kayo? Kumilos na kayo. Sige po. Anong ginagawa niyo? Sophie, Mama, Umalis ka dyan. Sophie, Mama, Mama, Maging masunurin ka. Mama, Dali, buksan ang pinto. Mama. Mama, Isara ang pinto. Tara. Tigil. Ay, kuya. Umalis na ang kotse namin. Bulag ba ako? Anong gagawin natin, kuya? Tatawag ba tayo ng pulis? Tumawag ng pulis? Nababaliw ka na ba? Tumawag ng pulis? Kung kami ay, mahuhuli nila kami. Anong gagawin natin? Dali, tawagan nyo si Miss Gomez. Ano pang hinihintay nyo? Opo. Itong mga inutil na to, kahit ganoong kaliit na bagay, hindi magawa ng maayos. Hinayaan pa nilang manako ang sasakyan. Clarice, tara na. Paparating na po. Ngayon, ano man ang paraan na gamitin mo, kailangan mong ayusin ito para sa akin. Paparating na. Maligayang pagdating, munting prinsesa. Salamat sa Diyos. At ligtas kayong dalawa. Kakatawag lang sa akin, muntik na akong mamatay sa kaba. hinila ng 2 taong iyon si Sophie at tumakbo. Napakalinaw ng kanilang intensyon. Siguro may kinalaman ito sa family reunion dinner. Naglakas loob silang kidnapin ng aking apo sa tuhod. Kapag nahuli ko sila, babaliin ko ang mga buto nila. Hello po, Lola sa tuhod. Ayos lang po si Sophie. Ay, mahal kong apo. Paano naman yan? Ang Lola sa tuhod ay kailangan pa ring dalhin ka para ipa-check up. Sofia, pumasok ka muna. Nandyan ang apo ko sa loob. Hindi pa kayo nagkikita, di ba? Pumasok muna kayo para magkakilala kayo. Esan. Tara na. Tara na. Mga apo ko sa tuhod, huwag kayong matakot. Si Lola sa tuhod ang bahala sa Hindi mo ba nakikita ang islang ito? Ang lugar na ito ay magkatuwang na proyekto ng pamilyang De Villa at Gomez. Sofia. Bakit ka narito? Tay, Nay, Kuya. Siya ang babaeng umaagaw sa nobyo ko. Sa mukha, karaniwan lang. Sa tingin ko, hindi rin mukhang galing sa mayayaman. Sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para agawin ang nobyo ng anak? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nagmamalinis ka pa ba? Sofia, sasabihin ko sa iyo, isa ka lang kabit. Ang ama pala ni Sophie ay manugang nila. Kami ng ama ni Sophie ay isang beses lang nagkita 8 taon na ang nakakaraan. Hindi kami magkakilala. Bukod doon, hindi ko naman siya balak agawin sa pamilya ninyo. Hindi ko rin alam na manugang ninyo siya noon. Anong kalokohan yan? Bulag na ba ang lahat? Araw-araw mo siyang nilalandi kamakailan. Narinig ko na isa kang mahirap na ulila. Nag-drop out ka pa sa kolehiyo. Isang hamak na babaeng tulad mo. Paano ka nang ahas na agawin ng nobyo ng anak ko? Oo nga, Sofia, sa tingin ko, sinagda mo ay isang planadong-planado na pag-akyat sa kama niya. Iniisi-isip mo na sa pagkakaroon ng anak, makakapasok ka sa mayaman na pamilya at biglang yumaman. No, kung hindi dahil dyan, wala kang ang karapatan, tumayo rito. Gusto mo pang makapasok sa mayaman na pamilya. Ilusyonada.
Ang munting prinsesa, ganito pala ang pinagmulan. Ay, ang babaeng ito, napakatalino nga. Narinig ko, na hindi pumayag ang pamilyang De Villa, napakasalan siya, baka matagal na nilang nabisto ang kanyang mga pakana. Pamilyang De Villa, Binibini Sofia. Narito ang 80 milyong piso. Gusto ko na umalis ka rito kagad. At putulin ang lahat ng koneksyon mo sa pamilyang De Villa. Tungkol sa anak mo, huwag kang mag-alala. Kapag kasal na si Clarice sa pamilyang De Villa, sisiguraduhin kong pakikitunguhan siya ng maayos ni Clarice. Hampas lupa nga, hindi maalis ang tingin sa pera. ganyan lang kadaling paalisin ako sa ganyang halaga. Sofia, hindi maliit na halaga ang 80 milyong piso. Sapat na iyan para hindi mo na problemayin ang pagkain at pananamit habang sa liit ng sweldo, kailan mo kaya kikita iyan? Kung pakakasalan ko ang ama ni Sophie, baka mas malaki pa ang makukuha ko kaysa 80 milyong piso. Bukod doon, napakayaman ng pamilya ninyo. Kung ganoon, gamitin ninyo na lang ang pera ninyo para patayin ang isang hampas lupang tulad. Napakayaman ng pamilya ninyo. Kung ganoon, gamitin ninyo na lang ang pera ninyo para patayin ang isang hampas lupang tulad. Ikaw, magkano ang gusto mo? Kung gaano kayaman ang pamilya ng ama ni Sophie, ganyan din karami ang hihingin ko. Paano naman namin maibibigay ang ari-arian ng pamilyang De Villa? Nabaliw ka na ba? Hindi ka naman pala gusto ng pera, pinaglalaroan mo lang kami. Ay, hindi nga. Gusto ko lang sabihin sa na hindi lahat ng ay kayang ayusin ng pera. Bukod doon, hindi ko naman talaga inisip na pakasalan ang ama ni Sophie. Kung gayon, umalis ka na ngayon. Ngayon ang family reunion dinner ng anak ko. Bakit ako aalis? Kuya, huwag mo na siyang pagbigyan. Sa ganitong klase ng tao, dapat siyang idaan sa dahas. Gawin mo ang sinabi ko, walang problema. Lola po, Bakit ka narito? Pumunta ka na sa family reunion dinner. Narito na ang ina ni Sophie. Bilisan mo at makipagkita sa kanya. Sigurado ako, magugustuhan mo siya. alam ko na, mabutit malinawagan na ang lahat ng personal. Sir Marco, masamang balita. Dumating na si Sofia. Bakit siya narito? Siguro, dahil sa engagement mo, nandito siya para agawin ka. Sofia, siya ba ang masamang babaeng buntis sa kambal? Ano ang ginagawa niya rito? Para agawin ka. Tingnan natin kung paano ko siya bibigyan ng leksyon. Ngayon ang family reunion dinner ng anak ko. Bakit ako aalis? Kuya, huwag mo na siyang pagbigyan. Sa ganitong klase ng tao, dapat saktan. Si Madam Isabella de Villa ang nag-imbita sa akin ngayon. Wala kayong karapatang paalisin. Kanina lang sinabi mong ayaw mong pakasalan ang pamilyang De Villa. Ngayon ay ayaw mong umalis. Sa tingin ko, nagpapanggap ka lang na malinis. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi ka rin naman makikinig. Tinatamad akong magpaliwanag. Akala mo ba, dahil nagkaanak ka, ayos na ang lahat? Nangarap ka pang makapasok sa pamilyang De Villa. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Tingnan mo kung karapat-dapat ka ba. Kung hindi dahil sa iyo, na nagkaanak ka ng babae para sa kanit, hindi ka man lang titingnan ng pamilyang De Villa. Kung mawawala ang anak mo, tingnan natin kung paano ka makakapasok sa pamilyang De Villa. Nawala ang anak ko. Bakit mo biglang sinasabi iyan? Teka kanina, ang nagpakidnap kay Sophie ay ikaw. Anong kalokohan yan? May ebidensya ka ba? Ikaw. Ano ang kinababaliwan mo? Naglakas loob ka pang manakit. Sinabi ko na sa iyo, kung mangahas kang saktan ang anak ko, hindi ako titigil. Clarice, ayos ka lang, ma. Siya ang naninira sa akin. At Gina ganito niya ako. Dapat mo akong ipagtanggol, ma. Ikaw, humingi ka ng tawad sa anak ko. Siya ang unang nagpakidnap sa anak ko. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Wala ka bang pinag-aralan? Walang ebidensya. Tapos kung ano-ano ang iniisip. Sino ang mga magulang mo? Gusto kong tanungin kung paano kanila tinuruan ng kagandahang asad. Ma, ulila siya. Mula pagkabata, pinalaki siya ng isang matandang babae na namumulot ng basura. Wala siyang mga magulang. Kaya pala, walang nagturo sa kanya. Hindi nakakapagtaka kung bakit wala siyang galang. Sa tingin ko, nakita na ng mga magulang niya na masamang bata siya, kaya sinadya nila siyang iwan.
Tumahimik ka. Hindi ito ang dahilan kung bakit iniwan ako ng mga magulang ko. Nagkahiwalay kami dahil sa isang aksidente. Humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Hindi, bitawan mo ako. Sa harap ko, ganyan mo pahirapan si Clarice. Minamaliit mo ba ang pamilyang Gomez? Akala mo ba wala kaming magagawa? Humingi ka kagad ng tawad sa anak ko. Kung hindi, hindi kami magiging mabait sa'yo. Hindi ako hihingi ng tawad. Sinasabi ko sa iyo, si Kuya Marco ay akin lang. Matagal nang magkaibigan ang ating mga pamilya. Bukod doon, kahit nakilalanin niya, ang anak mo ngayon, imposibleng pakasalan ka niya. Kuya Marco, ang ama ba ni Sophie ay si Sir Marco? Kumusta? Takot ka na ba? May mga magulang akong nagmamahal sa akin at may kapatid na nagpoprotekta. Ikaw na ulila na walang mga magulang. Ano ang maipanglalaban mo sa akin? Bitawan iyo siya. Bitawan mo siya. Ano bang nangyayari dito? So, ang tatay pala ni Sophie ay ang boss. Kuya Marco, ang babaeng ito ay sadyang napakabastos. Gusto lang namin siya kausapin ng kaunti, tapos binuhusan niya ako ng alak. Ang gown ko pa naman ay custom made. Ang babaeng ito, naglakas loob siyang bastyusin ng pamilyang Gomez sa harap ng lahat. Kailangan niya kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Tama, ang pamilyang Gomez ay may dignidad din. Ang babaeng ito, sobrang inaapi kami, hindi niya kami ginagalang. Sophia, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang ginawa nila sa'yo? Ay, Kuya Marco, ano naman ang magagawa namin sa kanya? Gusto lang namin siyang mag-sorry. Marco, itinuturing po namin kayo na aming magiging manugang. Hindi naman po ninyo kami pwedeng kalabani para lang sa babaeng yan. Ano man ang mangyari, ang babaeng ito ay kailangang bigyan kami ng paliwanag. Tama. Kung hindi, hindi kami titigil sa kanya. Ang pagpapakasal para sa alyansa ng pamilya ay palaging tadhana ng mayayaman. Kung ganyan, talagang katatawanan lang ako. Sophia, magsalita ka. Paano kita matutulungan kung hindi ka magsasalita? Talaga bang tutulungan mo ako? Siyempre tutulungan kita. Ay, Kuya Marco, ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi naman po siguro ninyo siya kakampihan dahil lang siya ang ina ng munting prinsesa. Nang basta-basta, di ba? Ano ang sabi mo? Ikaw ang ina ni Sophie. Ikaw ang ina ni Sophie. 8 taon na ang nakalipas. Ikaw din ang pangkaswertehang nobya na nahanap ni Lola. Kailan may wala namang dalawang pagpipilian. Kuya Marco, ano pong nangyayari sa inyo? Hindi po kayo pwedeng maging unreasonable. Sa hotel, ikaw ang nagkulong sa anak ko sa bodega at nag-trigger ng claustrophobia niya. Ikaw iyon. Ako. Sa ospital, ikaw ang pumigil sa direktor na gamutin ang anak. Ikaw din yon. Ngayon, siya rin ang nag-utos na kidnapin si Sophie. Kaya ko siya binuhusan ng alak. Ang laki ng lakas ng loob mo. Kuya Marco, hindi ko po yun ginawa. Lahat ng yan ay gawa-gawa lang ni Sofia. Hindi ko po sinaktan ng bata. Marco, huminahon ka. Marco, ano pong ginagawa ni... Hindi ganyang tao si Clarice. Talaga po ba, maniniwala na kayo sa sinasabi ng babaeng yan at sasaktan ninyo si Clarice? Nagbibintang lang siya ng walang basehan. Kayo pamilyang De Villa, hindi ba ninyo binibigyan ng galang ang pamilyang Gomez? Marco, matagal nang magkaibigan ng ating mga pamilya. Nagkaroon na kayo ng anak sa ibang babae, kaya kasalanan ninyo kay Clarice. Ngayon, kung wala kayong ebidensya, hindi ko hahayaang saktan ninyo si Clarice. Umalis na. Sir Marco. Matapos matanggap ang mensahe mula kay Madam, nahuli ko sila sa pantalan. Naghahanda silang tumakas sa pamamagitan ng bangka. Inimbestigahan ko na sila. Sila, ang mga kidnapper ng munting prinsesa.
Inimbestigahan ko na sila. Sila ang mga kidnapper ng munting prinsesa. Miss Gomez, tulungan ninyo kami. Huwag kayong basta mandamay, hindi ko nga kayo kilala. Miss Gomez, tinanggap namin ang pera mo para kidnapin ang munting prinsesa. Hindi mo kami pwedeng talikuran. Wala akong ginawa. Huwag kayong magkalokohan. Gusto ninyo bang patayin ko kayo ngayon? Mayroon pa kaming record ng transfer mo. Gusto mong tumakas? Hindi ka makakatakas. Kuya Marco, hindi yan totoo. Wala akong ginawa. Hindi ko naman siya sinaktan, ha? At saka, ayos lang naman siya, di ba? Ayos lang si Sophie dahil mabilis akong nakapag-react ngayon. Kung may masamang nangyari sa kanya, hindi kita titigilan hanggang sa mamatay ako. Gino, ngayon na malinaw na ang lahat ng ebidensya. May sasabihin pa ba kayo? Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Ang tanga-tanga mo naman. Leo, silang dalawa at siya rin. Ipadala silang lahat sa mga otoridad. Naglakas loob siyang kidnapin ang Ipapabulok ko siya sa kulungan. Opo. Dalhin silang dalawa sa labas. Unang beses pa lang namin. Patawarin ninyo kami. Ma, hindi mo ako pwedeng pabayaan, ma. Hindi ninyo siya pwedeng dalhin. Gina, Sir Marco, alang-alang po sa matagal na pagkakaibigan ng ating mga pamilya, patawarin na po ninyo si Clarice. kung titigilan mo pa rin sila, huwag mo akong sisihin kung ipadadala ko kayong dalawa sa kulungan. Subukan mo. Tingnan natin kung hindi ko gawin. Huwag kang magpanik. Tignan mo kung hindi ko magawa. Huminahon ka. Kumalma ka muna. Mama, Sige na. paano po ako kakalma niyan? Sa pamilya po namin, si Clarice lang ang nag-iisang anak namin. Saka, wala naman pong masamang nangyari sa kanila, di ba? Bakit po ang arte-arte ninyo? Anong sinasabi mo? Kapag binigyan ka ng daliri, aabutin mo ang buong braso. Ang Clarice mo, ang nag-iisang anak na babae. Ang Sophie namin, hindi ba siya nag-iisang anak na babae rin? Huwag kang abusado. Dahil kung hindi, huwag mo akong sisisihin. Itong matandang to, kung maging malupit sa'yo, huwag po ninyong kalimutan. Matagal nang magkaibigan ang ating mga pamilya. Hindi po ba ninyo kami bibigyan ng kahit kaunting respeto? Hindi. Mga bantay. Palabasin ninyo silang lahat. At siguraduhin ninyong may kukulong si Clarice. Dahil kung hindi, ang pamilyang Gomez ay hintayin na lang na mabangkarote. Ikaw. Dalhin na. Opo. Mga ginoot ginang. Pakiusap. Umalis. Sophie, halika. Mahal ko, masaya ka ba sa resulta? Sinong tinatawag mong mahal ko? Hindi ba't sinabi mong hindi mo ako papakasalan? Kailan ko, sinabing hindi kita papakasalan. Tignan mo. Paumanhin, kahit may anak tayo, may papakasalan na akong iba. Hindi kita pwedeng pakasalan. Isipin mo kung ano ang gusto mo, makapagbibigay ako ng kompensasyon. Kaya pala isang hindi pagkakaunawaan la, kaya pala niya ako tinanggihan sa hotel. Mga pagkaunawaan lang ang lahat ng ito, saka, hindi ba't sinabi, papakasalan mo, ang papa ni So. Kaya kailan ka magpapakasal sa akin? Ngayon na, syempre. Papa ni Sophie. Kiss, kiss, kiss. Kiss.